konting araw. konting dilim. Okay, magandang hapon po. Ito yung ating after Bible study. Siyempre, bago tayo mag-start, manalangin. We will pray. Brother Javi, can we go to prayer? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay naririto upang mag-aral po ng iyong salita at matuto po ng iyong mga bagay na dapat po namin malaman. Salamat po sa paggamit po ninyo ng mensahero sa atin ito. Gabayin niyo po siya, Panginoon, at more on revelations po. We are excited po na matuto po sa lahat ng mga bagay po na ituturo po ninyo sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Salamat po muli, Panginoong Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Amen. Alright. Okay, welcome po sa ating Bible study. Welcome po. Sa ating mga friends. Sa mga bagets. Okay. Sa mga viewers po namin, magandang hapon. Alright. Ang topic po natin today is unknowingly, yung mga dispensationalists, ibang Jesus ang tinuturo nila at ibang gospel. Yun sa 2 Corinthians 11:3. Kaya ingat tayo sa pag-aaral. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Verse 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Yun. Unknowingly po, maraming relihiyon, maraming grupo-grupo, nagtuturo sila, kumukuha sa Bible, pero dahil nga sa maling understanding, yung Jesus na tinuturo iba, isa pinipicture ng Bible. Right? Like, ang turo ng mga dispensationalists, yung mga friends natin dyan, ayaw po kayo magagalit. Dahil, familiar po ako sa dispensationalism, yung mga friends natin, alam naman yan. Wala kayong maitatago na teaching sa akin dyan. Ano pa? Sadly, may mga friends tayo na nagpo-post ng mag-ingat daw sa pet racing. Yung nag-post, kilala ko naman, wala rin alam yun. Namumulot lang din at siya mismo ulit dito. Kaya ang aking hamon sa lahat, mag-symposium tayo, magharap tayo, ituro niyo yung alam niyo, tuturo ko alam ko, and let other people decide. Makita natin kung sino nagtuturo ng totoo. Alright? Kaya ngayon po, natural naman yung majority, mahirap maintindihan ito. Dahil yung mga kausap ng Panginoon, during his time, hindi rin agad maintindihan. Kasi it takes yung tamang puso para maunawaan mo ito because ang Diyos po nagbibigay ng understanding. Right? Bakit ko po sinabing ang dispensationalism ay nagtuturo ng ibang Jesus Christ? Number 1. Una-una sa lahat, ano bang turo ng mga dispensationalists? Yan. Ang turo ng mga dispensationalists, ito yung mga tinatawag na futurist. Pag sinabing futurist, yung mga hula dito patungkol sa pagdating ni Kristo, future pa. Okay, mukha nito ha. Okay. Itong event ng cross, ng sacrifice ng ating Panginoon Kristo, ang accepted date niyan is around mula 30 hanggang 33 AD. Yung
exact event. Pag sinabing AD, yun yung after death, sabi niya, the year of the Lord. Yung before yung AD, nandun yung BC period. BC. May BC. Right. So, mula dito, pag tumingin ka sa Bible, yung estimate date mula ng creation is mag-start na around 4,000 BC. Pero yung creation of Earth, ay ano yan? Million or billion of years. Yung lupa talaga. Pero ito, yung 4003 BC, ito yung estimate date ng creation ni Adam. Okay? Kaya, bibilang ka na mahabang panahon, 4003 BC, and then the earliest one, 1900 BC, ito yung time ni Abraham. Tapos, ang prophecy, yung Israel, mananatili ng 400 years sa Egypt. So, 1900 minus 4, ilan? Ilan? 15. Tama? 1,500 BC. Right? At yung time na yan, dyan lumabas ang nation Israel mula sa Egypt. So ito rin yung time na naibigay yung Britain law. Diba? Pagdabas ng Israel, doon binigay yung law at Exodus 19. Kaya, bibilang ka ng 1,500 hanggang dito ilang years yan. Di ba around nga naubos yung 1,500 years hanggang sa pagdating ng Kristo. Di ba? So, kaya meron tayong pwedeng tingnan dates. Ito yung Galatians 3. Hindi lalayo yan eh. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 17. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtibang pinagtibay na nanguna ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon, ano pat upang pawalang kabuluhan ng pangako. Sabi ni Saki. Di ba? 430 years, minus mo dyan, pasok ka dito. Sakto sa time nito. Ang AD period. Kaya yung eksaktong date and prophecy, pwede mong bilangin yun. Di ba yung wonder ng scriptures, kaya historical siya. Ngayon, the problem is, ganito. Merong pronouncement ng end of the world. Ang problem kasi ng mga dispensationalists, inaakap lahat ng verse at ina-apply ngayon. Yan eh, yung promise ng coming ni Jesus Christ, saan nila dinadala? Anong date tayo ngayon? 2025. Tama?
ang karamihan, naghihintay pa rin ng future. Di ba? Yes. Totoo. Naghihintay pa rin. Karamihan, nakatingin pa rin doon sa na doon daw magaganap yung Kaya may another Jesus na second coming. Yung second coming. Tapos yung second coming, hinati nila sa dalawa. Yung isa yung rapture. Yung isa yung touchdown. Ang turo ng dispensationalist, magkakaroon rapture, Yes. Tapos may lalabas daw yung Panginoon, kasama yung mga angels sa clouds, doon daw sa clouds. Yung lahat daw ng saint, aakit doon kasama niya, and they will be forever sa pupunta. Doon sa third heaven. Tapos, after 7 years, anong gagawin? After 7 years, bababa. mag-iigante. Ayun. Yun yung Armageddon. God's wrath. Papatayin lahat ng nandiyan na kalaban ng Israel. Kaya tama yung gera ng Israel. Kasi ililigtas daw yung Israel. Kaya hindi matapos-tapos po yung gera. Oo, tapos magtatayo daw ng physical. Sige, may gera sa Middle East. Magtatayo daw ulit doon ng physical temple. Ito daw yung Yung third third nila, yung Kristo, kaya sila nagkakaroon ng gera. third temple. Kahit yung Muslim naniniwala sa Kristo. So dito yung millennium. Tapos yung gera dahil sa doktrinang Christian. Okay. Millennium. Bago mag-rapture, mangyayari yung 7 years tribulation. Yan. After 7 years, babalik yung Panginoon kasama yung church. Tapos, itatayo yung third temple. Maghahari ng 1,000 years ang Panginoon. Ang magre-reign yung nation Israel ngayon. Diba? Tama. Kasi ililigtas daw lahat yung all Israel will be saved. Papakita ko po sa inyo, mali yan. Mali yan at wala sa Bible yan. Bakit? Alright. Unang-una sa lahat, the first thing na makita natin, yung coming ni Jesus Christ, tinin yung Zechariah 9:9. Right? Sa mga viewers po natin, makinig po kayo mabuti. This is the proper time po sa mga naniniwala sa dispensational teaching ng future, rapture, second coming, Armageddon, and millennium. Lahat po ng iyon ay Pero yung kingdom, wala sa katotohanan. At yun po ang dahilan kung bakit magulong mundo, may gera sa Middle East. di ba si Makikisa? Yun nga, maraming Kristiyanong nadaya. Since 1800, na-promote yung teaching na yan, pero wala sa Bible yan. Maraming nadaya hanggang ngayon. Kaya yung gera sa Israel, sinusuportahan mo. So parang nagiging excuse po nila. It was a plan. Planned propaganda yan since 1800 ng Zionism. At ito ay funded ng mga Superpowers. baka maano tayo, Ano ka sa Facebook? Mabalik. kayo nang nakakaalam yan. Pero yung mga gusto makaalam, mag-message kayo sa akin, bibigay mo history. 1948, the Balfour Declaration po. Pumunto sila. Sa YouTube naman yun eh. Pumunto sila. It's a big lie na sinabing wala daw government sa Palestine. Sa Facebook.
Ang totoo, meron na existing government at saka civilization. And the good thing, before 1948, magkasama yung Hudyo at saka mga Palestinian, di nag-aaway. They live in peace, in harmony sa Palestine. At meron silang passport, Palestinian. Kaya lang, because of politics ng mga powers that be, yung mga Rothschild, ayan, meron tayong 1948. Punong-puno ng ano yan, ng violation ng international law, especially na human rights. Strip, kahit ganyan na itsura ng Gaza Strip, ayaw nilang umalis dyan. Diba sabi ni Trump, propose, hahawakan ng US pagkagabi, pero yung mga nandun, ililipat sa kung saan. New Covenant. New Covenant. Okay. Una, i-address ko muna po itong all Israel service na sinabi. Tingnan nyo. Ang unawa ng mga dispensationalist, yung mga naghihintay ng rapture, yun daw all Israel, reference daw yun sa lahat ng mga Israelita na pinanganak sa laman. Pero yun ay maling unawa. Tingnan Romans 11. Ilista niyo mga verses tapos pag-aralan niyo. Romans 11. Eh, mga nagsasabing mali yung preterist, gusto ko kayo makilala, gusto kayo makaharap. Niya, namumulos. Aduwagan yung doon ka na nagpo-post. Pwede mo namang invite ko yung message sa ko. Diba? Mali yun. Yun yung mga bakla. Kung may bakla, sila yung bakla. Yung mga ganon, di ba? Yung mga baklang matutapang ha, talikot ako sabihin ka, saludo ko doon, pero yung mga custom na nagpapanggap na matatapang na hindi maka face to face, papalikod, yung mga bakla yun. Right? Then yung Romans 11. Romans 11, verse 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasa sulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Ano sabi ni Pablo? O nga naman. At sino daw maliligtas? All Israel. O nga naman. Pero teka muna. Kailan ba sinulat ni Paul yung Romans? Sinulat ang Romans, so kung pinako yung Kristo, 33, naisulat siguro yung Romans mga around 58 to 60 AD. Lalayo yun dyan. Right? So dito, may tinutukoy si Pablo na ang sabi niya, all Israel shall be saved. Alright? Ang tanong, sino yung all Israel na maliligtas? Di ba, pag binasa mo yung all Israel, ang kunyari, all the Filipinos will be saved. O siyempre, ang unawa mo lahat ng Pilipino, di ba? Ang problema, pag doon ka lang bumasa sa isang talata, baka hindi lahat ng Pilipino tinutukoy. Sino yung all Israel? O the same writer, sabi niya, Romans 9. Si Pablo pa rin, Romans 9. Okay. Romans 9 6. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Oh. Tatandaan natin sa Tagalog. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga ano ibig sabihin? Ha? Hindi lahat kung nasa Israel, Israel. Ano natin qualify? Anong difference? Anong nagbabago doon? Nakukuha nyo? Hindi lahat ng Pilipino, Pilipino.
Kung ang isip mo ay, eto yan, tama ba yung hindi lahat ng Pilipino ay Pilipino sa isip ng common sense na unawa Yeah. na yung lahi ng Pilipino ay dugo, laman, physical. Tama, kasi lahat ng Pilipino Pilipino. Pero pag sinabing paano, hindi lahat ng Israel ay Israel. Paano unawain yun? Hindi pwedeng manatili doon sa physical na unawa. Kasi merong ibig sabihin si Pablo. Bakit? Babalik ka dito sa right, ano nyo? Sa Old Covenant, the Old Covenant Israel. Israel. Ito, yung mga friends natin na mga dispensationalist, makinig kayo, buksan niyo yung Bible nyo. Sa Old Covenant Israel, paano mong malalaman na siya'y taga-Israel? Mula sa lahi nino ni Abraham hanggang kay Abraham, Isaac, Jacob. Sino si Jacob? Ilan na naging anak ni Jacob? Ha? 12. Ayun. Mula sa 12 anak ni Jacob, doon nabuo ang Israel. Paano sila pinanak? Physical. Tama? Lahi sa laman. Physical yun, tama? May nagbago eh. May nagbago. May nagbago. Ngayon, anong pagbabago? Dito, ang Israel sa Old Covenant, yung lahi lang galing kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Sa laman. Yung lineage nila sa lahi. Di ba? Dumating ito. Merong nagbago. Anong nagbago? Galatians 3. Tingnan nyo. Galatians chapter 3. Ito yung dinaunawa ng mga futurist saka mga sokog. Galatians 3 verse 28. Tingnan nyo. Tasa. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. O pagdating sa New Covenant, meron pa bang distinction ng lahi sa physical? Yeah, tingnan mo. Meron pa ba? Wala na, di ba? Naging isa sila kanino? Di ba? Kaya, pagdating dito, yung Old Israel na tinutukoy, hindi mo na kayong pwedeng i-apply yung Old Israel ng Old Covenant. Kasi may nagbago eh. Wala nang Hudyo Grego. Right? 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayong ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kung kayo ngayon ay kay Kristo, binhi ka na nino. Hindi na ito'y pinag-uusapan. Spiritual body na ito. Yung binhi ni Abraham, hindi na ito yung binibilang, yung physical, hindi na. Ang binibilang yung kay Kristo na. Pero Israel pa rin ang tawag. Galatians 6:15. Tinan nyo. 6:15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Meron sa binigit na bagong nilalang. Kailan yung bagong nilalang? Saan nangyari? May papakita ko dito. Pero bago yan, ano sabi niya sa 16? At ang lahat ng mga nagsisilakat ayon sa alituntuning ito
kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Oh, ito ngayon, yung Israel ng Diyos, ang identity niya is yung new creature. Ito old eh. Ito pa ba ang pinag-uusapan? Hindi na yan. Ang pinag-uusapan, pagdating ng New Covenant, yun ng Israel ng Diyos na siya ay kinilalang bagong nilalang. Right? Kaya nagkaroon ng new creation. Siyempre, tino sa English, common sense naman, pag merong new creature, meron ng new creation. Tama po ba? So, nang dumating ang new covenant, meron ng new creation, di ba? At merong mga new creature. Kailan nangyari? Efeso 2:14, tignan nyo. Hindi papasa pagka ang usapan pag talagang maayos sa Bible, Yes. kesa sa ngiyaw kayo ng ngiyaw dyan sa Facebook. Makipag-aral kayo, marami kayo niloloko mga tao nakikinig sa inyo. Kawawa, dilalas ang isipan ng mga taong ganun. Ano, set na natin. Oh, anytime, anywhere. Ano, nakikinig dyan. Anywhere, anytime. Yung mga, ay, ako po. Ano sabi ng 14?